ang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa huling Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. So, ipagpatuloy natin. Last week ay hindi natin na-topic ito dahil meron tayong klase tungkol sa Tajdid al-Iman, pagpapanumbalik ng pananampalataya. Yun yung nakuha natin ng kaya hindi natin ito napagpatuloy. So, ipagpatuloy natin ito. So, nandito pa rin tayo sa Hadith number 24. Hadith number 24 na ipaliwanag na natin ang patungkol sa hadith na iyon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. By the way, ang ibig sabihin ng hadith sa mga bago, ito po yung mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga sinabi niya, hindi natin lubos maunawaan ito hanggat sa hindi natin siya maintindihan. Sa mga sinabi ng mga scholars, paliwanag nila, saka pa lang natin ito maintindihan. Kasi mayroong mga malalalim na pakahulugan at mayroong pong mga nakatagong kahulugan na kailangan natin alamin sa mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung ordinaryong tao lang tayo, una-una hindi naman tayo mga Arabo, so hindi natin siya maunawaan hanggat sa mayroong magpaliwanag sa atin na magaling at marunong sa salita nila. So, alhamdulillah, inshallah, yun ay kinuha natin lamang ito sa paliwanag ng isa sa mga scholar natin sa Islam. So, inshallah, ipagpatuloy lang natin ang ating naudlot na pag-aaral. So, dito tayo sa hadith number 24 pa rin, pero nandito na tayo sa mga aral na makuha natin sa hadith. Ano yung mga aral na makuha natin sa hadith? Katulad ng sabi ko, sa mga hindi pa nila alam ang topic natin, pwede nyo balikan sa videos natin sa hadith 24. Ano yung umpisa ng hadith number 24. So ngayon, inshallah, kukunin naman natin ang mga aral patungkol sa hadith na ito. Okay. Number 1, riwayatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi azza wa jal. An rabbihi azza wa jal. Wa hadha a'la maratib istanad. So, dahil ang hadith na ito ay tinatawag na hadith al-Qudsi. Ang ibig sabihin nito, al-hadith al-Qudsi. Mayroong hadith al-Qudsi at ito yung mas mataas na uri ng hadith. Ito ang nagsabi nito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ito po ang nagsasalita dito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon. So parang sinabi ng Allah at ito ay kinuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay ipinarating niya sa atin. Yun po ang ibig sabihin ng hadith al-Qudsi. Hindi katulad sa normal na hadith, ay ito ay mga salita mismo na lumalabas sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bibig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong hadith na hadith Qudsi, hada a'la maratib istanad. Ito po ay ang mas mataas na antas pagdating sa sanad. Ano ibig sabihin ng sanad? Yun sa pag-narrate. Sa pag-narrate mo sa dahil ang ni-narrate ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang salita ng Allah. Ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po. Dahil ang normal na hadith mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinuha ng mga kasamahan niya. So ito halimbawa, ito yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinuha ito ng mga kasamahan niya at ito ay ninarrate sa atin. Yun yung normal na hadith. Pero ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito ang hadith na ito, sinabi ng Allah, kinuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ninarrate ng mga kasamahan niya. Okay, yun po ang patungkol sa hadith. Pero ang nagsasalita pa rin dyan, sa salita na narinig ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat niya mula sa Allah. Mula sa Allah. Tapos, فإذا روينا أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنسميه مرفوعا لأنه صحابي. So halimbawa, mayroong hadith
na mula sa isang kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ang tawag sa kanya is marfu'an. So, hindi nyo pag-aanong maunawaan ito dahil katulad nga sabi ko sa inyo, kapag hindi nyo naumpisahan at kulang ang pag-aaral natin, yung mga terminologies dito, maaaring hindi pa natin maintindihan. Pero huwag kayong huminto. Bakit? Sa paglipas ng panahon, sa tuloy-tuloy na pag-aaral, ito po ay mai-encounter nyo sa pag-aaral nyo. At pag na-encounter niyo ito sa pag-aaral nyo, malaman nyo na ito yun. So, wag kayong sabi na, ano ba itong marfu'an, mawqufan. Ito pong mga terminology nito ito po ay terminology na ginamit ng mga scholars natin. Pero sa ngayon, maaring ito po ay hindi nyo pag gaanong maunawaan. Pero pagdating ng panahon, ikaw o madating ang panahon na ang anak mo makapag-aral, o sino man sa pamilya mo makapag-aral, kaibigan, o sino man, ay ito po ay, sabi naaral ko yun dati. Alam ko ang ibig sabihin niya. So, ganun po mga kapatid. So, mula sa Allah, kapag ang narrator ay ang Propeta Muhammad, ang tawag sa kanya ay Hadith Qudsi. Yung Hadith Al-Qudsi, ano naman yung Hadith Qudsi? Yun ang sabi natin na Hadith na sinabi ni Propeta Muhammad na inulat niya mula sa Allah. Mula sa Allah. Ngayon din kapag halimbawa hadith, sinabi ni Propeta Muhammad SAW na inulat ng kanyang mga kasamahan, ang tawag dyan is mawqufan. Mawquf. Mawquf. Halimbawa, hadith naman, inulat ng after ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW, ang tawag dyan is maktu'an. Maktu'an ito. Maktu'an. So, i-ano niyo lang yun kung kaya nyo i-take note, pero hindi ko kayo inobliga na yan ay talagang nais o unawain nyo sa ngayon. Hindi pa yan. Okay. So, ano ang aral na makuha natin dito? Yung pag-uulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa salita ng Allah na ito yung pinakamataas na uri ng narration. Pinakamataas na uri ng narration. So, yun ang unang aral na makuha natin dito. Bakit? Itong hadith na natalakay natin, ito ay salita ng Allah na ang nag-narrate nito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, inna ahsan man yuqal fi hadith qudsi innahu ma rawahu an-nabi an rabbih azza wa jalla. Wa naqtasir ala hada wa la nabhat hal huwa min qawlillahi lafdan wa ma'nan. So, pangalawa, naaral natin, makuha natin dito, inna ahsan mayukal fi hadith qudsi. So, ang pinaka-ibig sabihin ng hadith qudsi, kasi ang topic natin dito ay tungkol sa hadith qudsi. Ano ang ibig sabihin ng hadith qudsi? Ang ibig sabihin dito, innahu marawahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito po kung ano man ang ninarrate ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah. Mula sa Allah. Ano mang salita na ninarrate ng Allah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang pangalawang aral na makuha natin. Ang pangatlo, ithbatu al-qawl lillahi azza wa jal. Wa hadha kathirun fil Qur'an al-Karim wa huwa dalilun ala ma dhahaba ilayhi ahlu sunnati min anna kalaman la yakunu bisawtin id la yutlaq al-qawl illa 'ala al-masmu'. So sabi ni Sheikh dito, ithbatul qawl lillah. Kailangan ating i-affirm o ating paniwalaan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita. Yun po ang natin, na siya ay mayroong salita. Katulad nito, mga salita ito, natalakay natin, ang Quran ay pure na salita ng Allah. Okay? So, ang pangatlong aral natin, kaya nga mga kapatid, talagang napaka-importanting pag-aralan yung ang paniniwala. Akida. Yun ang tawag na akida. Kasi ngayon, mayroon lang tayong bagong, iwan ko kung na-trending sa inyo. Trending sa inyo. Isang pari na nag-Muslim daw. Muslim daw, ha? Kasi pag sinabi natin nag-Muslim, ibig sabihin, naintindihan niya ang Islam. Inshallah, huwag tayo matulad doon, na'udhu billah, na ipakupkup tayo ng Allah.
pari na nag-Muslim daw, or kunwaring nag-Muslim, kasi hindi natin alam kung ano ang ano niya talaga, pero daw kasi bakit hindi niya naunawaan ang Islam. Once na naunawaan mo ang Islam, hindi ka na babalik sa dati mong paniniwala. Kaya sabi natin dito daw, nag-Muslim daw tapos bumalik sa pagkapari. Ibig sabihin, nag-Muslim siya na hindi niya naintindihan ang Islam. Nag-Muslim siya na wala siyang hindi niya naunawaan ang anong paniniwala sa Islam. No, ang anuman ang paniniwala sa Islam. So, kaya napaka-importante pag-aralan natin ano ang tamang paniniwala. Kasi kung alam niya ang tamang paniniwala sa Islam, hindi siya babalik doon. Ipagpalit mo ba ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin mo siya, nag-iisa siya, na dapat sambahin na lumikha ng langit at lupa. Ipagpalit mo yun sa paniniwala. Babalik ka dahil sa, sabi niya doon sa video niya, na dahil daw kay Blessed Virgin Mary. Subhanallah, yung ganong karupok ang kanyang paniniwala. Ipagpalit niya ang paniniwala niya sa Allah dahil lamang sa paniniwala niya sa kay Blessed Virgin Mary. Naniniwala naman tayo kay Maryam. Naniniwala tayo kay Maryam na siya si Maria, anak ni ina ni Jesus. So ito ay inano ko lang sa inyo dahil ganito po kadelikado ang mga tao na pumasok sa Islam na hindi sila nag-aral. O pumasok sa Islam, iba ang intensyon. Hindi natin alam. Sabi natin, hindi natin panghimasukan ang puso ng isang tao kung bakit siya pumasok sa Islam. Ang ating panghimasukan ay yung panglabas na nakikita natin. Wala na tayo doon sa kung ano ang intensyon niya, bakit siya pumasok sa Islam, bakit ano ganito ganyan. Pero ang nais kong ipaalala sa inyo dito ay pag-aralan nating mabuti ang Islam. Pag-aralan natin mabuti ang Islam sa abot ng ating makakaya. Huwag natin iwan ito. Bakit? Dahil ito po ang magiging sandata natin pagdating sa mga pagsubok. Siguro, yung brother na yun, yung father siya, pero hindi natin sa tawagin father, hindi naman natin sa ama. Yung tao na yun ay tawag dyan, bumalik dahil wala siyang kaalaman. At nang pagdating ng pagsubok sa kanyang buhay, dahil wala siyang kaalaman, ay iniwan niya ang pananampalatayang Islam. Actually, hindi naman siya kawalan sa Islam. Kung bumalik siya mag-isa sa kanyang paniniwala, marami po thousands po araw-araw ang pumapasok sa Islam. Siya lamang mag-isa bumalik. Okay, kung mayroon mang iba na hindi natin alam, pero ang lantaran siya. Pero ang pumapasok sa Islam ay napakarami araw-araw. Hindi siya kawalan. At lalong-lalong na hindi siya kawalan ng Allah sa Allah. Dahil kung hindi niya sinamba ang Allah, wala pong mawawala sa Allah. Makukuha natin dito mamaya, insyaAllah. Wala pong mawawala sa Allah. Ang Allah, ang Diyos pa rin ng sanlibutan kahit pa lahat tayo hindi mag-Muslim. A'udhu billah. Okay? So, una dito, ang paniniwala natin na ang Allah ay mayroong salita. Nagsasalita ang Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita at ito wahada kathirun fil Quran. At ito po ay nasa Quran. Ang dalil dito ay yung salita ng Allah sa Quran. Okay? Tapos, wa'ala ma dhahaba ilayhi ahlus sunnah anna kalam Allah yakunu bisawt. At paniniwala din natin, tingnan mo, ang tamang paniniwala na ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong saut. Ibig sabihin ng saut, mayroong pong naririnig po siya. Hindi po yung salita na nasa puso lang. Hindi. Ang salita ng Allah ay naririnig. Ito halimbawa, yung salita nito, nang sinabi ng Allah, naririnig ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naririnig ito ni Anghel Gabriel, kinuha ni Anghel Gabriel at nilagay niya, ito ang sabi ng Allah. So, paniniwala na ang Allah ay ang salita niya ay naririnig. Dahil hindi matatawag na salita ang salita kapag hindi naririnig. So sabi natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsalita. Yung buong Quran ay salita ng Allah. Salita. Ibig sabihin, narinig ito ni Anghel Gabriel, dinala niya ito sa Propeta Muhammad SAW at ito ay narinig ni Propeta Muhammad SAW mula kay Anghel Gabriel. Okay? Yun po. So, yun ang pang-apat na makuha natin. So, ang pangatlo ay yung
paniniwala natin na ang Allah ay mayroong salita at ang salita niya ay naririnig. Yun ang paniniwala natin. Okay? Paniniwala natin na nagsasalita ang Allah at naririnig yung kanyang salita. Pang-apat na makuha nating aral, anna Allah ta'ala qadirun ala dhulmi lakinnahu harramahu ala nafsihi likamali adlihi. Ito po mga kapatid. Ang paniniwala natin, ang ating makuha na aral sa hadith nito, na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoon, kaya niyang magiging unjust. Kaya maging unjust ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdating sa paghuhukom sa tao. Kaya niyang gawin yun. Pero bakit hindi niya pwedeng gagawin yun? Dahil siya po ay perfect sa kanyang justice. Perfect sa kanyang justice. Ibig sabihin, wala pong pinaka-just maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung gagawin niya magiging injustice siya, pwede kaya niyang gawin yun kasi wala namang imposible na gagawin ang ating Panginoon, ang Allah. Pero hindi niya yung gagawin dahil hindi po yun aangkop sa kanyang katangian. Hindi po yun aangkop sa kanyang katangian. Katulad halimbawa, hindi tayo sa Allah. Katulad sa mga propeta. Ang mga propeta ay kailanman hindi sila nag-commit, hindi sila nagkasala ng pagsisinungaling mula sa umpisa ng buhay nila hanggang sa sila ay namatay. Ang mga propeta yun ha. Wala po sa kanila ang pagsisinungaling. Pero kaya nila magsinungaling? Kaya. Pero hindi nila gagawin yun at hindi yun papasok sa kanila. Bakit? Ito po ay contradict sa kanilang katangian ng pagiging propeta. Contradict ito sa katangian ng pagiging propeta nila. Okay. Halimbawa, normal. Hindi na tayo doon sa mga propeta. Katulad ng tao, sobrang sabihin na nating mabait. Okay? Sobrang mabait. Yung talaga normal normal na katangian niya is mabait siya. Mabait talaga siya. Pwede ba siyang maging hindi mabait? Pwede. Pwede siyang maging hindi mabait. Pero gagawin niya yun? Hindi niya gagawin kasi kontra yun o contradict yun sa kanyang katangian. Contradict yun sa kanyang katangian. Halimbawa, ikaw ay maganda. Pwede kang magpapangit-pangit. Walang problema. Pero gagawin mo ba yun para ibaba mo yung sarili mo? Hindi. Hindi mo yung gagawin dahil ito ay contradict sa iyong katangian. So, ganun po, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa pagkukumpara dahil ang Allah ay walang comparison, kaya niyang magiging unjust sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga nilikha. Pero hindi niya yung gagawin dahil ito po ay salungat sa kanyang katangian dahil ang kanyang katangian is perfect siya sa kanyang judgment. Perfect ang Allah sa kanyang judgment. Okay? Wajhu dhalik annahu law kana ghayru qadir alayhi lam yuthni ala nafsihi bitahrimi dhulm li'annahu qadir. So, yun ang sabi natin kanina. Dahil kung hindi kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya sasabihin yun. Halimbawa, hindi kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging unjust. Sasabihin niya na hindi niya kaya maging unjust. Pero kaya niya maging unjust. Pero hindi niya lang gagawin yun dahil hindi po ito tutugma at hindi po ito sasakto sa kanyang katangian. Dahil ang Allah is just sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Magtiwala lang tayo sa Allah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Minsan, dumarating sa atin ang mga pagsubok. Kailangan lang natin ng matinding paniniwala. Pagdarasal, pagdudua, panalangin sa Allah. Inshallah, bibigyan ka ng Allah ng solusyon sa lahat ng problema as long as na ikaw ay mayroong takot sa Kanya at sincere ka at tama ang pagtawag mo sa Kanya. Okay? Panglima, na aral na makuha natin, anna min sifatillahi ma huwa manfiyun mithlu dhulm walakin i'lam annahu la yujad fi sifatillahi azza wa jal nafyun li thubuti diddihi fa nafyu dhulmi yani thubutul adl al-kamil alladhi la naqsa fihi. So panglimang aral na makuha natin dito, anna min sifatillah,
na isa sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwa manfiyun mithlul, na hindi pwede sa kanya. May mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwede sa kanya. Hindi pwede. Pero pwede niyang gawin. Pero hindi pwede sa kanya. Katulad ng pagiging unjust. Dhulm. Walakin i'lam, pero tandaan natin na itong hindi pwede sa kanya, ito ay nangangahulugan lamang na mayroong opposite ng katangian na hindi pwede sa kanya. Tulad ng halimbawa, kung ang injustice ay hindi pwede sa kanya, ang perfect justice naman ay pwede sa kanya. Yun po. Yun po ang kahulugan natin dito. So, kung wala sa kanya ang pagiging, hindi pwede sa kanya ang pagiging unjust, so ang pagiging just naman niya in perfect way ay mayroon sa kanya katangian. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa Islam, hindi natin pwedeng lagyan ng katangian ng Allah base sa ating mga sarili, base sa ating pag-iisip. Hindi. Lagyan natin ng Allah, tatawagin natin siya sa kanyang mga pangalan at katangian, okay? Base sa kanyang sinabi at sinabi ni Propeta Muhammad SAW, hindi po manggagaling sa ating isipan. Katulad ng ibang paniniwala, ibang relihiyon, tinatawag nila ang Diyos nila na ganito, ganyan, pero hindi naman nila alam na yun talaga ang katangian niya at yun talaga ang pangalan niya. Hindi katulad sa Islam na pinangalanan natin siya, halimbawa Allah, yun talaga ang pangalan ng Allah. Ar-Rahman, pangalan niya. Ar-Rahim. Saan natin kinuha yung pangalan na yun, Ar-Rahman, Ar-Rahim? Base sa sinabi na yun ay pangalan niya. Yun po. Bakit hindi natin siya pwedeng tawagin Ama, Bathala, Yahweh, Jehovah, o ano pa mang pangalan na tinawag ng ibang relihiyon sa kanya, sa Diyos? Bakit hindi? Dahil hindi yun sinabi niya. Wala siyang sinabi na ganun ang pangalan niya. Ngayon, kung hindi niya sinabi na yun ang pangalan niya, bakit lagyan natin siya ng pangalan ng ganun? So, di ba? So, yun po ang mga kapatid. So, hindi natin siya pwedeng tawagin Ama. Ano pa? Bathala, Yahweh, Jehovah. Wala ito sa pangalan ng Allah. Ang pangalan ng Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ano pa? Al-A'la, Al-Akbar, Al-Ahad. Yun po ang mga pangalan, As-Samad. Yun po ang mga pangalan ng Allah. At yun ay makuha natin na mga pangalan bukas. Kung magtatalakay tayo sa mga katangian at pangalan ng Allah, bukas, inshallah, sa subject natin sa linggo, doon po makukuha natin ano yung mga pangalan ng Allah. At tandaan natin, ang mga pangalan ng Allah angkop sa kanyang katangian perpekto. Subhanallah. Wala pong kinikilala ang tao na Diyos na perfect sa lahat ng katangian niya maliban sa Allah. Maliban sa Allah. Kaya kapag nagkamali tayo ng pagtawag sa Allah, mga kapatid, katulad ng ginagawa ng ibang relihiyon, ay nagkamali tayo. Katotohanan, ito po ay mali. Subhanallah. So yun po mga kapatid. Ang pang-anim na aral na makuha natin, anna lillahi azza wa jal an yuhrima ala nafsihi ma sha'a li'anna al-hukma ilayhi. Wa nahnu la nastati an nahrim ala Allah, lakin Allah yahrumu ala nafsihi ma sha'a. So, pangalawa, pang-anim na aral na makuha natin dito. Ang alalamang ang magsasabi na ito ay hindi pwede sa kanya. Anong ibig sabihin ito? Wala tayong karapatan magsabi na itong bagay na ito is hindi pwedeng gawin ng Allah. Ang alalamang ang pwedeng magsabi ng, halimbawa, ang injustice. Bakit nasabi natin na ang injustice ay hindi pwede sa kanya? Dahil sinabi ito ng Allah. Sabi ng Allah ito sa hadith na natalakay natin kung napag-aralan at balikan niyo yung video. Sabi ng Allah sa hadith kung inulat ni Propeta Muhammad sa Inna Allah sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah harrama dhulma ala nafsihi wa ja'altuhu muharraman fala tadhalamu. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. So inna Allah harrama ala nafsihi Inna Allah harrama dhulma ala nafsihi
Okay, kung babalikan natin yung hadith, mamaya na. Okay. So, ay ibig sabihin nito, sinabi ng Allah na pinagbabawal niya ang pagiging injustice sa kanyang sarili. Paano natin nalaman na bawal ang injustice sa kanya at hindi pwede sa kanya mangyayari ang injustice? Dahil siya po ang nagsabi, hindi po tayo. Hindi natin malaman na ito ay hindi niya pwedeng gawin hanggat sa hindi niya ito sinabi. Hanggat sa hindi niya sinabi. Kasi ang Allah ang nakakaalam sa kanyang sarili, hindi po tayo. Hindi po tayo. Katulad sa atin, sino ba ang may ang nakakaalam sa mga bagay na hindi mo gawin? Hindi mo kayang gawin. Ikaw sa sarili mo. Halimbawa, mayroong isang tao, sabi ng isang tao, agad-agad sinabi mo sa'yo, siguro hindi ka marunong magbasa. Sinabi, paano mo nalaman? Wala naman akong sinabi. Paano mo nalaman? Wala naman akong sinabi na ano. So, maaaring nagkamali siya. Pero kung sinabi ng tao na yun, hindi ako marunong bumasa, so ibig sabihin, ito ay nanggagaling sa kanya, siya ang mismong nag-affirm sa kanya na ganoon siya. Dito sa Allah, hindi sa pagkukumpara din, kasi walang comparison ng Allah. Ang Allah, hindi natin pwedeng sabihin na ito ay hindi niya kayang gawin, o ay hindi niya pwedeng gawin, kasi iba yung hindi kayang gawin, hindi pwedeng gawin. Lahat kayang gawin ng Allah, pero mayroong mga bagay na hindi pwede niyang gawin. Hindi pwedeng gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Katulad ng injustice, paano natin nalaman na ito ay hindi pwedeng gawin niya? Dahil siya mismo ang nagsabi. Sinabi ng Allah sa banal Quran, kulli man ma fis samawati wal ard, kullillah, kataba ala nafsihi ar-rahmah. Sabi niya, kung tatanungin kayo, sino ang may-ari ng kalangitan at kalupaan? Sino ang gumawa ng kalangitan at kalupaan? So, sasagutin natin ang Allah. At sinabi ng Allah, kataba ala nafsihi rahmah. Inobliga ng Allah sa kanyang sarili ang rahmah. So, ang Allah ay mahabagin. Ang rahmah, ibig sabihin ang mahabagin. So, sinabi niya, paano natin nalaman na ang Allah ay ang pinakamahabagin? Dahil sinabi niya na siya ang pinakamahabagin. Hindi tayo ang nagsabi nito. Siya. At yung habag ng Allah angkop sa kanyang katangian at perfect ang kanyang habag. So, sino ang nasabi nito? Ang Allah, hindi tayo. Ganoon din sa hadith, sinabi niya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Tunay na ang aking habag, nauna kaysa aking galit. Ang Allah nagagalit. Paano din natin nasabi na siya ay nagagalit? Siya ang nagsabi, hindi tayo. Na sinabi niya, sabi niya katulad sa hadith nito, sabi ng Allah, hadith qudsi, inna rahmati, tunay na ang aking habag ay nauuna kaysa aking galit. Ibig sabihin, nagagalit ang Allah. Nagagalit ang Allah. Paano natin nalaman na nagagalit ang Allah? Hindi po tayo ang magbigay ng ganitong katangian. Kung hindi nito sinabi na nagagalit siya, hindi tayo magsasabi na nagagalit siya. Pero dahil sinabi ng Allah na nagagalit siya, katulad number 1 sa Suratul Fatiha, ghairil maghdubi alaihim. Ano ibig sabihin ng maghdub? Yung kinasusuklaman, kinagagalitan ng Allah. Ibig sabihin ng Allah nagagalit sa mga uri ng tao na gano'n. Dito rin, sinabi ng Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Tunay na ang aking habag ay nauuna kaysa aking galit. Yung sabihin, i-affirm natin, paniwalaan natin ng Allah ay nagagalit at ganoon din, affirmation din na ang Allah ay nahahabag at tunay na ang habag na is perfect. Perfect. Ar-Rahman. Okay? Walau sa'alna sa'ilun hal yahram ala Allah shay'un wa hal yajib ala shay' wal jawab amma idza kana huwa alladhi awjaba nafsi aw harrama fa na'am li'an hukmu. So halimbawa may nagtanong, may mga bagay hal yuhram ala Allah shay', mayroon ba mga bagay na hindi pwedeng gawin ng Allah? May mga bagay na iobliga niya sa kanyang sarili? Ang sagot natin, yes, kapag sinabi niya. Kapag sinabi niya, ito ay hindi ko pwedeng gawin, ito ay iobliga ko sa aking sarili, yes, paniwalaan natin yun. Pero hindi tayo sa ating mga utak, o sa ating isipan, hindi tayo ang
maglalagay ng ganun. Hindi po ganun. Hindi tayo maglalagay ng ganun kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang magsasabi na ito ay hindi ko pwedeng gawin at ito ay ang pwede kong gawin. Okay? Ang pang-pito na aral, siguro, kukunin pa natin ito. Inshallah, mayroon pang oras. Mayroon pa tayong mga 7 minutes, inshallah. Itlaqun nafs ala dati liqawlihi ala nafsihi. Itlaqun nafs ala dati. So Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, mayroong nag-iisip na Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ay baka iniisip pa, tingnan mo kung gaano ka-sensitibo. Ang iba, ang akala nila, ang paniniwala nila, ang Diyos ay espiritu. O ang akala nila, ang Diyos is katulad ng itsura ng tao, ano man, no, mga kapatid. Ang Allah o ang Panginoon ay mayroon siyang sariling siya. Unique. Diyos na pagka-Diyos. Hindi siya espiritu, hindi siya katulad natin, hindi siya katulad ng sino man sa kanyang creation. Yun po ang tandaan natin. Kasi akala nila espiritu, lalo ng iba, na galing sa ibang reliyon, pagdating sa Islam, akala nila ang Allah o ang Diyos ay espiritu. No. Siya ay Diyos. Makapangyarihan, unique sa kanyang kata, nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At mayroon siyang sarili. Mayroon siyang sariling kanyang katangian, kanyang itsura, kanyang angkop sa kanyang kadakilaan. Mayroon po. Pero hindi natin ito alam. Hindi natin nakikita. Maliban sa kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, itlaqun nafs ala dat. Sinabi na yung nafs niya, yung sarili niya, ito ay tinutukoy niya siya mismo. Siya mismo doon. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhaddirukumullahu nafsahu. At bibigyan ko kayo ng binalalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang sarili. Ibig sabihin, mayroong sarili ang Allah subhanahu wa ta'ala. May katangian siya na hindi katulad natin. Mayroon siyang sarili sa kanya mismo. Katulad halimbawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong pagdinig at ang pandinig niya ay para sa lahat. Ano yung sabihin? All-hearing siya. Ang Allah ay all-hearing at wala pong nilikha sa buong creation ng Allah na all-hearing na katulad niya, wala. Maliban sa Allah. Naririnig niya. Mayroong pandinig ang Allah, naririnig niya ang lahat ng salita natin. Pati yung anumang iniisip natin. Bakit? Sabihin natin ng Allah ay mayroong ilm, may kaalaman. At ang kaalaman niya ay kaalaman sa lahat. Ang Allah ay kaalam niya ang anumang ang lahat ng bagay. All-knowing siya. Tapos al-qudra, mayroon din siyang qudra, may kakayanan siya sa lahat ng bagay. فَنَفْسُ يَعْنِي الذَّاتِ فَقَوْلُهُ وَيُحَدِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسَ يَعْنِي ذَاتِهِ. Okay. Ang tinutukoy dito ay mayroong sarili ang Allah. Mayroon siyang katangian, mayroon siyang itsura na siya lang ang may-ari nito at wala po tayong hindi natin alam maliban sa kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili. Yun po mga kapatid. Okay? Ito na yung sabi natin kanina, wa ja'altuhu muharraman fala tadhalamu. So inshallah dito tayo hihinto sa number 8 na aral na makuha natin sa hadith na yun. Sino pong may tanong? Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipagpatuloy natin to next week inshallah.